isa sa type ng modulating metering device. Ito siya mga master, TXB or thermal or thermostatic expansion valve. Okay? So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na yung unit gamit ay modulating metering device tulad nito, dapat saan tayo nababase? Sa superheat or sa subcooling? Abangan. Okay? So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Isa sa type ng modulating metering device. Ito siya, TXB or thermal or thermostatic expansion valve. So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na ang gamit ng metering device is modulating metering device tulad dito, TXB, meron ding EEB or electronic expansion valve, meron ding EEB or automatic expansion valve. So pag mga ganon yung gamit na isang unit mga master, tulad din dito, TXB, dapat pag magkarga tayo ng refrigerant, dapat nagmonitor tayo at nagdepende tayo dun sa tamang subcooling ng isang unit. Bakit? Dahil kasi ito siya mga master, siya yung nagme-maintain ng tamang superheat ng isang unit. It's depend on the company calibration at saka demand ng unit. Dahil ito kasi siya mga master, modulating, ibig sabihin hindi constant yung opening valve niya sa loob. Minsan malaki, minsan maliit. Magdepende dun sa demand ng unit. Dahil nga tinatarget niya yung tamang superheat ng isang unit, magdepende dun sa calibration ng company. Okay? Kaya minsan malaki yung opening valve, minsan maliit. Kaya meron siyang equalizer dito. Okay? Kaya dapat mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na ganito yung gamit ng unit or EEB or AEB, dapat nag-monitor tayo or nagdepende tayo sa tamang subcooling ng isang unit para laging maintain yung tamang heat pressure ng compressor at maintain yung tamang discharge pressure ng compressor para safe lagi yung compressor. Okay? So TXB, thermal expansion valve or thermostatic expansion valve, isa sa type ng modulating metering device. Okay? Ayos! Isa sa type ng modulating metering device. Ito siya mga master, TXB or thermal or thermostatic expansion valve. Okay? So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na yung unit gamit ay modulating metering device tulad nito, dapat saan tayo nababase? Sa superheat or sa subcooling? Abangan. Okay? Ayun o. Bearing na naman mga master. Talo talaga ang Thailand sa France. Saglit lang, wala pang isang buwan, umingay na. Jangan rakip saratan. Maaf, saratan eh. Ano sa'yo?
Bas mapi ni Kalo. Mapi ni Kalo bas. Nawol. Bari ni Jeep kelas na. Bangkar roda. Kabar nih. General cleaning muna mga master. 40 TR. So dalawang system, yung isang system nakaseries yung dalawang compressor na yan. Tapos yung isang system, yung isang compressor na lang yan. So ang dumi na. Ayan o. So ito yung evaporator compartment. Ayan. TXB. Yung dalawa na yun. System number 1, system number 2 na TXB. So ayan yung evaporator coil natin. So dito yung axis ng air filter. Ang dumi na oh. So ito yung blower wheel pulley, blower motor. Ayan, blower motor pulley. So yung body nameplate nya, isa na natin. Ayan, body nameplate nya mga master. Hindi makita. Ayan, 15 horsepower. Ayan, 15 horsepower. So ayan, linis muna. Ang dumi na. Yan o. Body nameplate ng unit.
body nameplate ng unit, compressor, malabo, ayan, compressor number 2, number 3, so air filter, condenser fan motor, 4 na peraso, condenser coil, so yan, linis muna, ligo-ligo muna, ang dumi na. So 40 TR mga master, 50 yung nandun. So yun, so 40 TR mga master, 50 TR yung nandun. So ligo-ligo muna, banat. Mama, sige. JB. Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. So ito yung evaporator or blower well mga master. So ito yung blower well master. So ito yung bearing, tapos yung blower motor. So nilagyan natin ng plastic para safe. So pwede mo ring lagyan ng case itong or plastic itong bearing na to para siguradong hindi mapasukan ng tubig. Pero sa ngayon, pwede mo namang pwede mo ring hindi lagyan ng case or plastic, basta hindi mo lang patamaan ng tubig para hindi mapasukan ng tubig. So yung blower well lang naman ang lilinisin mo. So ito siya. Tapos yung kabila naman, ganito yung style. Meron ding bearing dito. Pero wala na yung blower well pulley. So pwede mong lagyan siya ng plastic. So dito sa akin malayo naman, pero hindi ko na lagyan ng plastic
para ano, hindi naman, para makita natin yung banda dun ba. Basta wag mo lang patamaan ng tubig. Okay, yun lang naman ng master pero pwede mo na siyang tirahin ng tubig dyan. Meron naman yung butas dito sa ilalim. Ayun hindi ko lang ma-drain naman yan yung tubig. So pwede mo na siyang bugahan. Okay, basta wag mo lang patamaan ng tubig dito para hindi masira yung bearing, kakalawangin kasi. So ganun lang master, sprayhan mo na dyan sa loob lang. Ayan. Kusang iikot yan Okay, so ganun lang paglinis mga master, basta hindi mo lang patamaan ng tubig itong bearing dito. Pero para sure, pwede mo ring lagyan ng plastic or case tulad niyang motor na yan. Okay? So ganun lang paglinis. Na pre. Suya bas. Klok. Forte TR mga master, package aircon, tray ng brand. So ito yung tatlong compressor nya. So itong isang compressor, isang system yan. Tapos itong dalawang compressor sa system number 2, naka-series yung dalawang compressor. Ayan. So
ito yung electrical component natin at saka control. So hindi pa natin na blower, mamaya pagkatapos na maglinis blower natin yan para matanggal yung mga alikabok. So yan, so ito yung evaporator compartment. Ayan, blower motor. Ayan. Baring yung pit nya 15 horsepower, B-built, pulley ng blower wheel, pulley ng blower motor. So yan, blower wheel nya mga master, sa likod. Yan yung pinaka blower wheel or blower. TXB, dalawa, dahil dalawang system tayo, or modulating metering device. Isa yan sa type ng modulating metering device. TXB or thermostatic expansion valve or thermal expansion valve. So, okay, so yan sa likod na yan, evaporator coil. So ito, ayan. So yung air filter nandito, air filter hindi pa natin nalinis. Yan, condenser coil. So okay, 50 TR mga, so okay, 40 TR mga master, package aircon, tray ng brand. So yan, general cleaning tayo ngayon para makaligo naman siya. Ayos. Assalamualaikum mudir. Ada lasim istri jadid, ada air filter. Oh. Kulo karaban. May jiro hawa. Lasim rakit jadid or istri jadid. Tergadim. Talatin sana. Pura karaban. Lasim rakit jadid. Okay. TR mga master, 50 TR tray ng brand, package aircon mga master. So ito yung 50 TR train package aircon mga master. So ito yung compressor nya, tatlo. So itong isa sa isang system, tapos itong dalawa naka-series sa system number 2. So ito yung electrical control natin at saka component. Ang dumi pa, hindi pa natin na i-blower. Pagkatapos natin maglinis, i-blower natin yan. So ayan o. So body main plate, ito. Parehas lang sila ng body main plate nya. Air filter 305, apat na condenser, pan motor. So yan, ligo-ligo muna para fresh. So dito naman evaporator compartment. Yan, evaporator motor or blower motor, blower wheel pulley, blower motor pulley. So ito yung B-belt, medyo kailangan ng palitan, huwag na. Hindi tayo nag-a-adjust ng B-belt dahil magbago yung speed ng blower wheel. So palitan lang natin ito ng bago, BX97. So yan yung blower wheel nya. Okay, so TXB or thermostatic expansion valve or thermal expansion valve, dalawa dahil dalawang system. So yan, evaporator coil nya sa likod dito.
Ayan. So air filter, yan, nililinis na kasama ko. So yun, general cleaning tayo mga master, para makaligo or maka-press na naman siya. Okay. Isa sa modulating metering device. Isa sa modulating metering device mga master, ito siya, itong dalawa, thermal expansion valve or thermostatic expansion valve. So ito siya, isa sa modulating metering device na type. Okay, thermal expansion valve, TXV, or thermostatic or thermal expansion valve. Okay, isa sa modulating metering device na type mga master, ito siya, TXV, itong dalawa, TXV or thermostatic expansion valve or thermal expansion valve. So ito siya. Okay, ito yung equalizer or bypass. So ito yung galing sa condenser, ito naman yung papunta dun sa evaporator, distribution pipe. Okay, thermal or thermostatic expansion valve, TXV, isa sa type ng modulating metering device. Okay, condenser coil mga master, yan. So ito yung condenser coil nya. Ligo muna mga master, sabay blower itong electrical controls at saka component para tanggal yung mga alikabok mga master. So yan, goods na naman. Init mga master. So yun, pause na tayo, nag general cleaning. So i-blower na lang natin tong, so i-blower na lang natin yung electrical control at saka component. So i-blower na lang natin tong electrical control. So yan, malinis na. Modulating metering device. So ito siya mga master. Isa siya sa type ng modulating metering device, thermal expansion valve or thermostatic expansion valve. So ito siya. So ang tanong, kapag ganito ba or modulating metering device ba yung gamit ng isang unit, pag magkarga ka ng refrigerant, saan ba tayo nag-monitor o nagbabase? Ang sagot ng mga master, sa subcooling. Bakit? Because ito siya mga master, modulating metering device. Ibig sabihin hindi constant, hindi steady yung opening valve niya patagos dito sa evaporator coil. Dahil siya yung nag-maintain ng tamang superheat ng isang unit. Kaya
Pag magkarga tayo ng refrigerant, kapag ganito yung gamit ng isang unit or isang unit, dapat mag-monitor tayo sa subcooling para hindi tayo mag-overcharge or hindi, para laging maintain yung tamang heat pressure at saka subcooling ng isang unit. Dahil nga ito siya yung nakokontrol ng tamang superheat ng isang aircon unit. Okay? Modulating metering device. Isa to siya sa type thermal expansion valve or thermostatic expansion valve. Okay. Modulating expansion valve, modulating metering device. Ito siya mga master, TXV or thermal expansion valve or thermostatic expansion valve. So pag magkarga pa tayo ng refrigerant sa ganitong unit na ang gamit niya is modulating metering device, so kapag magkarga tayo ng refrigerant mga master na ganito yung gamit ng isang unit, TXV or any type of modulating metering device, pag magkarga tayo ng refrigerant, dapat nagbabase tayo sa subcooling. Bakit? Dahil ito kasi siya mga master, modulating, ibig sabihin hindi constant yung opening valve niya dito sa loob. Dahil siya ang nakokontrol ng tamang superheat sa isang aircon. So it means dapat subcooling tayo ng bubase para laging safe yung compressor at ma-maintain lagi yung subcooling ng isang unit. Okay?
modulating metering device mga master. Ito siya. Isa ito sa type ng modulating metering device. TXV or thermal expansion valve or thermostatic expansion valve. So isa ito siya sa isa ito siya sa modulating metering device. So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na yung unit, ganito yung gamit, modulating metering device, dapat mag-monitor tayo or magbabase tayo dun sa subcooling. Okay? Para laging safe, ma-maintain lagi yung superheat head pressure ng compressor. Bakit? Dahil ito kasi siya mga master, dahil ito kasi siya mga master, modulating metering device, ibig sabihin modulating, ibig sabihin hindi constant yung opening valve niya dito sa loob. It means dahil siya yung nagme-maintain ng tamang superheat sa isang aircon unit. Okay? So it means hindi tayo nagbabase sa superheat dahil nga siya ang nagko-control. Dahil nga minsan lalaki yung opening valve niya sa loob, minsan liliit din. Magdepende dun sa demand ng unit or demand ng aircon unit. Pag mainit dun sa loob, malaki yung opening valve niya sa loob. Pag malamig na naman yung sa loob ng mga opisina, ibig sabihin liliitan niya ng kunti yung opening valve niya sa loob. Dahil siya yung nagme-maintain ng tamang superheat dito sa isang aircon unit. Kaya dapat pag magkarga tayo ng refrigerant, doon tayo magbabase sa subcooling para laging safe yung compressor at maintain lagi yung tamang heat pressure ng isang compressor o system ng isang aircon unit o sa compressor. Okay? So, yan mga master. Isa yan sa type ng modulating metering device. TXV, thermal expansion valve or thermostatic expansion valve. Okay? Modulating metering device mga master. Modulating metering device mga master. Ito siya. Isa to siya sa type ng modulating metering device. TXV or thermal or thermostatic expansion valve. So ito siya. So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na yung unit gamit ay modulating metering device tulad nito, dapat mag-monitor tayo lagi at saka dapat mag-depend or dapat mag-monitor tayo at magdepende tayo sa subcooling ng isang aircon, ng isang unit. Dahil ito kasi siya mga master, modulating, ibig sabihin hindi constant yung opening valve niya dito sa loob. Magdepende sa demand ng unit. Dahil siya yung nagko-control ng tamang superheat ng isang aircon unit. Okay? Kaya pag magkarga tayo ng refrigerant na ang gamit ay TXV or modulating metering device or EEB or electronic expansion valve or EEB or automatic expansion valve, dapat subcooling ka magbabase para laging maintain yung tamang heat pressure at saka safe yung compressor. Okay? Ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Isa sa type ng modulating metering device. Ito siya. TXV or thermal or thermostatic expansion valve. Ito siya. So ngayon mga master, kapag yung isang unit mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na yung gamit ng isang unit ay modulating metering device tulad nito, dapat mag-monitor tayo or mag-depend tayo sa subcooling ng isang aircon unit. Bakit? Dahil ito kasi siya mga master, siya yung nagmi-maintain ng tamang superheat ng isang aircon unit. Okay? Magdepende yun sa demand ng unit. Kapag mainit pa yun sa kwarto, malaki yung opening valve niya sa loob. Kapag malamig naman yung sa kwarto, liliitan naman yung opening valve niya sa loob. Kaya siya yung nagmi-maintain ng tamang superheat dito sa aircon unit. Okay? Kaya para laging safe yung compressor natin at saka yung unit natin, dapat sa subcooling ka nagbabase para laging maintain yung heat pressure ng compressor at safe lagi yung compressor. Okay? Modulating metering device mga master.
TXB. Okay? Thank you. So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Modulating metering device. Isa ito sa type niya. TXB or thermostatic expansion valve or thermal expansion valve. So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na ang gamit ay tulad nito, TXB or modulating metering device, dapat pag magkarga tayo ng refrigerant, nagbabase tayo or nagmonitor tayo lagi sa subcooling. Dahil ito kasi siya mga master, siya yung nagme-maintain or nagko-control ng tamang superheat, or siya yung nagme-maintain or nagko-control ng tamang superheat ng isang aircon unit. It's depend sa company calibration. Okay? Dahil modulating siya mga master, ibig sabihin hindi constant yung opening valve niya sa loob. Minsan malaki yung opening valve, minsan maliit. Depende dun sa demand ng unit. Okay? Kaya pag magkarga tayo ng refrigerant mga master, kapag modulating metering device yung gamit ng isang unit, tulad nito, dapat sa subcooling ka nagbabase para safe at maintain lagi yung heat pressure ng compressor at safe lagi yung compressor. Okay? Modulating metering device mga master. Okay? Modulating metering device mga master. TXB. Isa yan sa type ng modulating metering. Okay? TXB. Isa yan sa type ng modulating metering device mga master. Okay? Isa sa type ng modulating metering device. Ito siya mga master. TXB or thermal or thermostatic expansion valve. Okay? So pag magkarga tayo ng refrigerant mga master na ganito yung unit, dapat saan tayo nagbabase? Sa superheat or sa subcooling? Abangan. Okay? Mga master, ito yung tuturo ko sa inyo. Mga master. Isa sa type ng modulating metering device, TXB or thermal or thermostatic expansion valve. Ito siya. So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na ang gamit ng isang unit ay modulating metering device tulad nito, TXB or EEB or EEB. EEB or EEB. EEB or electronic expansion valve, AEB or automatic expansion valve. O tulad nito, dapat mag-monitor tayo lagi or nagdepende tayo sa modulating metering device mga master. Metering. So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Modulating metering device. Isa ito sa type ng modulating metering device mga master. TXB or thermal or thermostatic expansion valve. So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na yung gamit ng unit na metering device tulad dito, TXB, minsan mayroon ding EEB or electronic expansion valve, mayroon ding AEB or automatic expansion valve. Sila kasi yung mga modulating metering device mga master. Ibig sabihin, hindi constant yung opening valve niya sa loob. Magdepende yun sa demand ng unit. Dahil sila yung nagme-maintain ng tamang superheat ng isang unit. Magdepende yan sa company calibration, yung superheat nila. Okay? Magdepende yan sa company calibration, yung superheat nila. So ngayon, kaya pag magkarga ka ng refrigerant mga master, dapat sa subcooling ka nagmonitor at nagbabase para laging safe yung compressor at maintain yung tamang heat pressure ng compressor para safe yung compressor. Dahil nga ito siya mga master, modulating, ibig sabihin hindi constant yung opening niya sa loob. Minsan maliit, minsan malaki. Magdepende sa demand ng unit. Dahil nga ito yung sensor niya. Dahil siya yung nagkocontrol ng tamang superheat ng isang unit. Kaya dapat laging maintain yung tamang subcooling natin para safe lagi yung compressor at saka yung unit natin. Okay? Modulate. Okay? TXB or thermal expansion valve or thermostatic expansion valve. Isa sa type ng modulating metering device.
Okay. Ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Isa sa type ng modulating metering device. Ito siya. TXV or thermal or thermostatic expansion valve. So ngayon mga master, kapag modulating metering device yung gamit na isang unit, tulad nito TXV, minsan meron ding EEV or electronic expansion valve, meron ding EEV or automatic expansion valve. Kapag ganun ang mga gamit ng isang unit mga master, tulad nito, dapat pag magkarga ka ng refrigerant, nagmonitor tayo lagi at nagdepende tayo lagi sa tamang subcooling ng isang unit. Bakit? Dahil ito kasi siya mga master, modulating. Ibig sabihin, hindi constant yung opening valve niya sa loob. Minsan malaki, minsan maliit. Minsan malaki, minsan maliit. Magdepende yan sa demand ng unit. Dahil nga ito siya mga master, dahil nga ito kasi siya mga master, siya yung dahil nga ito siya kasi mga master, siya yung nagmi-maintain ng tamang superheat ng isang unit. Dahil nga ito kasi siya mga master, siya yung nagmi-maintain ng tamang superheat ng isang unit. It depends sa demand ng unit at depende din sa company calibration ng TXV. Magdepende din sa demand ng unit at saka sa company calibration kung ilan yung tamang superheat na nakalibrate niya, at magdepende din sa company calibration kung ilan yung tamang superheat niya. Okay? Dahil nga modulating siya mga master, hindi constant yung opening valve niya sa loob. Magdepende dun sa superheat dahil tinatarget niya yung tamang superheat ng isang unit. Okay? Kaya pag magkarga tayo ng refrigerant mga master na ganito yung gamit, or yung EEV or yung EEB or automatic expansion valve, dapat nakamonitor tayo lagi sa subcooling. Okay? Para laging maintain yung head pressure ng compressor at high pressure ng compressor, para safe lagi yung compressor or isang unit. Okay? Okay? TXV, automatic TXV, thermal or thermostatic expansion valve. Isa sa type ng modulating metering device. Okay? Goods. So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Isa sa type ng modulating metering device. Ito siya. TXV or thermal or thermostatic expansion valve. So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na ang gamit ng metering device is modulating metering device, tulad dito TXV, meron ding EEB, meron ding EEB or electronic expansion valve, meron ding EEB or automatic expansion valve. So pag mga ganon yung gamit na isang unit mga master, tulad din dito TXV, dapat pag magkarga tayo ng refrigerant, nagmonitor tayo lagi at dapat nagmonitor tayo at nagdepende tayo dun sa tamang subcooling ng isang unit. Bakit? Dahil kasi ito siya mga master, siya yung nagmi-maintain ng tamang superheat ng isang unit. It's depend on the company calibration at saka demand ng unit. Kapag mainit yung mga kwarto mga master, demand ng unit. Dahil ito kasi siya mga master, modulating, ibig sabihin hindi constant yung opening valve niya sa loob. Minsan malaki, minsan maliit. Magdepende dun sa demand ng unit. Dahil nga tinatarget niya yung tamang superheat ng isang unit, magdepende dun sa calibration ng company. Okay? Kaya minsan malaki yung opening valve, minsan maliit. Kaya meron siyang equalizer dito. Okay? Kaya dapat master, pag magkarga tayo ng refrigerant na ganito yung gamit ng mga unit, kaya dapat mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na ganito yung gamit ng unit or EEB or EEB, dapat nagmonitor tayo lagi or dapat nagmonitor tayo or nagdepende tayo sa tamang subcooling ng isang unit para laging maintain yung tamang head pressure ng compressor at maintain yung tamang discharge pressure ng compressor para safe
lagi yung compressor. Okay? At saka yung unit. Compressor at saka yung unit. Okay? So yan siya mga. Okay? So TXV, thermal expansion valve or thermostatic expansion valve, isa sa type ng modulating metering device. Okay? Ayos. Ayan, malinis na mga master. Ayan, oh. Bagong paligo na naman si Alaga. Bagong blower din yung electrical control sa saka component. So goods na mga master. Ang init. Banat lang. Banat lang mga master. So yun, 111 pa rin. So yun, 111 degree Fahrenheit. So yun, 111 degree Fahrenheit mga master. So 125 mga master. So 125 degree Fahrenheit mga master minus 111. So meron tayong subcooling na 14 degree Fahrenheit. So goods mga master, pasok tayo sa range ng subcooling na 12 to 15 degree. Okay? So yan. Ganun lang kasimple mga master. Pagkuha ng okay? So ganun lang kasimple mga master. Pagkuha ng subcooling ng isang aircon unit. Okay? So yun, 111 mga master. So yun, 111 Fahrenheit. So yun, 111 degree Fahrenheit mga master. So yung gauge temperature natin is 125 degree Fahrenheit minus 111 degree Fahrenheit. So meron tayong subcooling mga master na 14 degree Fahrenheit. So goods, tama mga master. Pasok tayo dun sa range ng subcooling na 12 to 15 degree. Okay? So ganun lang, kasimple mga master. Pagkuha ng subcooling ng isang aircon unit. Kapag ganito mga master na TXP or modulating metering device, dapat sa subcooling ka nagbabase while charging, or subcooling tayo nag-check kapag mag-TTM tayo. Okay? So 111 degree Fahrenheit mga master. So yung gauge temperature natin or yung saturation temperature natin is 125 degree Fahrenheit. So 125 degree Fahrenheit minus 111 degree Fahrenheit. So meron tayong subcooling mga master na 14 degree Fahrenheit. So goods mga master, pasok tayo dun sa range ng subcooling na 12 to 15 degree. Okay? So okay? So bakit? Okay? So ganun lang kasimple mga master, pagkuha ng subcooling ng isang aircon unit. Tulad nito na modulating metering device yung gamit or TXV, dapat subcooling tayo nagbabase while charging or nag-check tayo ng isang unit. Subcooling. Okay? Or subcooling tayo nagbabase while charging of refrigerant, or pag check tayo ng isang unit, dapat subcooling yung check natin dahil modulating metering device yung gamit niya. Okay? Ganoon na kasimple mga master. So goods na naman mga master, malinis na naman yung alaga natin, oh. So goods na naman mga master, oh. Malinis na naman yung alaga natin. Nakaligo na naman. Ayan, oh. Diba? So 50 TR to mga master. Dali na rin. Check natin yung line temperature or suction line temperature. 6 inches mula dun sa compressor or bago mag-compressor or mula sa compressor.
42.4. degree Fahrenheit mga master. Check natin yung mag-check tayo ng liquid line filter dryer mga master. Mga master, so 4 degree Fahrenheit na master, so medyo mataas na siya ng konti, pero okay pa yan mga master kahit hindi pa natin papalitan yan, dahil yung range kasi ng difference mga master dapat 1 to 2 degree Fahrenheit, pero yan 4 na, so kunting kayang-kaya pa yan, so medyo may restriction, na siya ng konti, pero monitor lang natin pag umangat yan ng 6 to 7, 5 to 6 to 7, dapat palit na tayo ng bagong liquid line filter dryer. Okay, so 4 degree Fahrenheit na yung difference niya, so ganun lang. Okay, so ganun lang pag-check mga master ng filter dryer, liquid line filter dryer, para maintain lagi at saka safe lagi yung unit or compressor natin. Okay, so yan, goods na mga master, nakaligo na naman si Alaga. Yung dalawa na lang next week. Init mga master. Mader, anara kay pinapilter ha, wala si Mr. Jadid takaraban. Anaib kadyada kamsin haba talata muki pada nadi lasim rakip jadid filter kulo karaban. Okay, kamsim haba simsim magas kamsin haba. Sukran. Kalau ada rakip saya, ada badan ini hawa. Yalah. Isa sa type ng modulating metering device. Ito siya mga master. TXB or thermal or thermostatic expansion valve. Okay? So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na yung unit gamit ay modulating metering device tulad nito, dapat saan tayo nagbabase? Sa superheat or sa subcooling? Abangan.
Okay? 40 TR mga master, package aircon, tray ng brand. So ito yung tatlong compressor niya. So itong isang compressor, isang system yan. Tapos itong dalawang compressor sa system number 2, naka-series yung dalawang compressor. Ayan. So ito yung electrical component natin at saka control. So hindi pa natin na-blower. Mamaya pagkatapos na maglinis, i-blower natin yan para matanggal yung mga alikabok. So yan. So ito yung evaporator compartment. Ayan. Blower motor. Ayan. Barin yung kit niya. 15 horsepower. Rebuilt. Pulley ng blower wheel. Pulley ng blower motor. So yan, blower wheel niya mga master, sa likod. Yan yung pinaka blower wheel or blower. TXB dalawa, dahil dalawang system tayo. TXB or thermostatic expansion valve or thermal expansion valve. So, okay, so yan sa likod na yan, evaporator coil. So ito, ayan. So yung air filter nandito, air filter hindi pa natin nalinis. Ayan, condenser coil. So okay, 40 TR mga master, package aircon, tray ng brand. So yan, general cleaning tayo ngayon para makaligo naman siya. Ayos. وشوف في كم فلوس صرفت في كم فلوس 2000 برا وبعدين تشيك انت هذه ناس اس ام بي ها انت اس ام بي ايش انسي معلوم ما هذا في هذا حق شكل لا هو ترتيب هو كويس لا هو كلامه ترتيب هذا كويس ايوه هذا سيم سيم انا معلوم اه هو كويس معلوم ATM الراجي 6 ريال سيلري ركيب بعدين غوس هذا معلوم لا لا ما في بس ada PD شوف masak خذ عبد الرحمن تحت وقت هذا سيلري ركيب 6 ريال غوس هذا ركيب ما في هو كويس سيم سيم هو ما في بلوك ماني ما في ट्रांसफर ما في بلوك سيم سيم انا فلوس من بره
Afsar ID game kulus Ayo. sama-sama village. Tanjin sama-sama village. Village. Kalau berwajib dah. Village. Tahu ke? Lah keras anak malam ni. But anak ibas sura-sura les sudah alim last tu. Barin anak open share takir. Masih di Islam. anta huwa sawa-sawa rom ada malum abishir napar. Kurba. Aywa. Sim minta cakap. Wakalah. Pina cakap. Ada cakap? Hah? Siapa ada? Sabah? Ayo, Najah. Pinter. When ada mukta, badan dulu. Kamera habisin. Cek kamera. Kelas.
في ما يجي أنا في انت برا من جترا قبل امس انا اشوف ما في اداره كبير هذا قد بعد نيته كبير طويل
keras. कितने दिन नीचे दो Tapi konektor. Pi na isimbi bank garib binabit. Hah? Ada print, ada ATM, Pi? Kios? When? Only walking? मालूम ada बिल्ला अपना बिल्ला बजो बिल्ला saya utang maka masuk kata ramah itu mungkin baik begitu. Ada Kamsa Market? Lah gua mampu. Tidak. Gua Kamsa? Ayo. Gua mampu gua. Ya sama sebagai ramu. Ramu saya utang. Apna bila. Malam ऐसा भी कोई माफी belum malu Hah? Mape? माफी belum same gua bank to open Ayo, blank. gua same mafi Black oh. Lasi mantap. सवाल tertib कोई bank tertib मुश्किल 3 months badan mape wadi sak.
बाजू पेंट रखी लेता म्हणून की नादी रखी मागे मला नाही उगा दुसरा नोट करती किसी मुझे वहां के हुआ था नहीं निकलो मुझे इतना मोटा था हां ला दूसरा बोर्ड रखी बना वालो वाले पेंट क्लीन रखी वहां पे फुल हुआ था ana बोल आती नुआएगी पागल ana मालूम हैंड कसर मापी कसर तुम बोल एक गार्डन वाला हैंड का बहुत बड़ा डेली हैंड का बहुत बड़ा उल्टे डाल